Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 15 minuto na. Makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyon. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ng Lunes, 1 sa buwan ng Disyembre taong 2025 sa ulo ng mga balansyadong balita. Dating Congressman Elizalde Co pinaniniwalaang nasa Portugal ayon kay Secretary of DILG John B. Cremulya. Posibleng pagpapataw ng 60 days na suspension laban kay Congressman Barzaga pinagbobotohan sa Kongreso. Dalawa pang opisyal ng SunWest na isinasangkot sa flood control scandal susuko na. Surrender fillers ipinadala na rin sa CIDG. Presyo ng LPG tumaas sa pagpasok ng Disyembre. Halaga naman ng kerosene, bababa ng mahigit 3 piso kada litro, rollback sa diesel halos 3 piso, pero gasolina tataas. Schedule ng Senado sa pagtalakay sa 2026 national budget apektado dahil sa sunog sa isang opisina sa Kapulungan. Warrant of arrest laban sa mayor ng Porac, Pampanga na bigong isilbi ng PNP. Alkalde, hindi naman natagpuan sa kanyang residential address. Unang bagyo sa Disyembre maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong linggo. Montes, patay sa saksak ng mister sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. At 6 na pulis na isinasangkot sa kaso ng robbery at pangahalay sa Bacoor, Cavite, sumuko na. Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, posibleng nagtatago ngayon sa Portugal si dating Congressman Elizalde Co. Ayon kay Interior Secretary John B. Cremulya, pinaghihinala ang matagal nang mayroong Portuguese passport ng dating kongresista. Kaya nananawagan si Cremulya sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na agad ipagbigay alam o i-post online ang kinalalagyan ni Co para agara na itong maaresto dahil sa pagkakasangkot sa korupsyon. Narito ang tinig ni Cremulya. Zalde Co is believed to be in Europe, suspected to be in Portugal. He is suspected to have a Portuguese passport acquired so many years ago. Ayun lang ang details. Nakikiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita na si Zalde Co, kung pwede na lang picturean, padala kagad, i-post kagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Sa ngayon, ang hinala namin ay nasa Portugal siya at doon po siya naninirahan. Samantala, nasa linya na natin sa RH12 Manang Milky Rigunan. Itong si Congressman Kiko Barzaga ay nirekomendang patawan ng 60 araw na suspension ng House Committee on Ethics and Privileges. Para sa mga detalye, ibalita mo yan, Manang Milky. Karen at Henry, guilty of disorderly behavior. 6 na buwang suspensyon ang pinataw at irekomenda ng House Ethics Committee laban Teka, Milky. Representative Francisco. Yes, Henry. Suspended na. Suspendido na. Ang nirekomenda ng komite. Okay. Nasa plenaryo, magbobotohan pa. Okay. Ang papabor. Okay. Go ahead. Sige. Guilty of disorderly behavior, 6 na buwang suspension ang ipinataw at irekomenda ng House Ethics Committee laban kay Representative Francisco Kiko Barzaga ng Cavite. Ang desisyon ng komite na pinamumunuan ni Representative JC Abalos ng 4-piece party list ay inihayag gayon sa plenaryo na pinamumunuan ng presiding officer ni si House Deputy Speaker Ferdinand Hernandez.
Ito ay base sa reklamong isinampa ng kanyang dating partido na Nationalist People's Coalition na pinamumunuan ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno ng Antipolo, chairman ng NUP at mahigit 20 miyembro ng partido. Ang mga reklamo laban kay Barzaga ay ang questionable post sa social media, conduct and becoming of public official, pero hindi pinakailaman ng komite ang inciting to sedition. At sabi ni Abalos, ipapaubaya ang reklamo ito sa korte. Sabi ni Abalos, ang desisyon ng komite ay unanimous o nagkakaisa ang lahat ng miyembro ng House Ethics Committee. Sa ngayon, ongoing, Henry at Karen, ang nominal voting ng mga kongresista kung ilan ang papabor at tututol sa rekomendasyon ng komite. Samantala, tumayo kanina itong si Barzaga dito sa plenaryo at naghayag ng manifestation. Pero pinutol ito dahil ang takbo ng kanyang mga pahayag ay paninira na naman laban sa gobyerno at mismong kay Pangulong Bongbong Marcos. Matatandaan may isa pang ethics complaint si Barzaga na isinampa ni House Deputy Speaker Janet Guerin at ito ang susunod na tatalakayin ng Ethics Committee. Milky, ilang boto ang kailangan para mapatalsik siya? Masuspindi, rather. Masuspindi. Oo, parang masuspindi 1/3 nung din. ng buong miyembro ng Kamara, which is 300 plus. Ay nominal. So medyo matagal pa pero brinik na natin. Kasi 60 days ang kanilang recommendation. So ang pagdidesisyon na lamang kung ilang mga kongresista ang pumabor para siya ay suspindihin at kung sino ang tutol naman. Pag ganitong desisyon ay maximum of 60 days. Yun ang pinakamatagal. Tapos paano yun? Pag hindi nag-behave within 60 days, matatanggal na ba siya sa posisyon? Okay, pwede pang magbago ang isip ng mga kongresista. Pag kunyari medyo bumait. Oo. So, meron siyang pagkakataon na magnilay-nilay sa loob ng 60 days. Yun naman pala. Okay. Bubuin ang suspension for 60 days. At sabi kanina sa floor ni Congressman Abalos, ang rekomendasyon, wala ring benefits na matatanggap ni Congressman Kiko Barzaga habang nakasuspindi for 60 days. Naku, yun yung masakit dun. Walang benepisyo. Walang sweldo. Walang sweldo at baka maapektuhan yung kanyang mga staff. Pero ito ay talagang house rules ang ipinatutupad nila. Ngayon, ang pinag-uusapan na lang natin, Karen at Henry, kung ilan ang tututol at ilan ang papabor sa rekomendasyon ng House Ethics Committee. Pero sa ngayon, inarekomenda na ang tagal ng rekomendasyon at report ni Congressman Abalos dito sa plenaryo. Ang rekomendasyon nila, 60-day suspension, guilty of disorderly behavior at hindi rin daw magandang ipinapakita nitong pag-uugali bilang isang kinatawan lalo na ng Cavite. Kamo sa committee, unanimous na. Oo nga. Tama ba man ng Milk? May narinig ako na 6 months? Okay. 60 days ang maximum na ipinapataw sa ganitong klase ng mga reklamo. Siya ay meron pang isa, Karen, na ethics complaint din na isinampa. Si Congressman Janet Guerin naman ang nagsampa at ito yung susunod na didinggi naman ng komite ni Congressman J.C. Abalos. So manang Milky, ang kanila lamang dinesisyonan ay yung mga unang rekomendasyon at reklamo ng NUP headed by Congressman Ronaldo Puno. Pero lilinawin natin, Karen at Henry, hindi lang ginalaw yung issue ng inciting to sedition. Sabi ni Congressman Abalos sa floor, kanina dito sa plenaryo, hindi nila tatalakayin yun dahil ito ipapaubaya sa korte. Kung yung matatandaan, siya ay kinasuhan na ng PNP CIDG, kung hindi ako nagkakamali, ng kasong inciting to sedition. Dahil sa mga nauna nitong pahayag na naghihikayat sa mga mamayan na kumbaga ay nag-aklas laban sa administrasyon Marcos. Manang Milky, yun din ba yung in connection with meron siyang pinost na video na nakasuot siya ng reservist uniform ng military? Ito yung inciting to sedition na nasa korte. Ito yung kinasuhan siya ng PNP CIDG, kung hindi ako nagkakamali. Yung mga binabanggit naman at naging desisyon ng House Ethics Committee ay yung kanyang mga ginawa nito mga nakalipas na pagkakataon
na meron siya mga pinopost na hindi maganda laban sa gobyerno at nalalagay din kumaga daw ay sa kahihiyan yung kamera dahil ito yung hindi inaasahan na mga gawain ng ngayon ba, Milky, nasa plenary si Congressman Barzaga? Oo, nasa plenary siya, nasa loob ng plenaryo. Kanina tumayo siya nag-manifest. Binigyan siya ng pagkakataon pero noong nalaman na parang ang flow ng kanyang pagsasalita ay laban na naman sa pamahalaan at kung ano na pa mga gusto niya sabihin ay pinutol na at sabi ay hintayin na lamang yung nominal voting result. Kung sino o kung ilan na mamabatas ang papabor at tututol doon sa rekomendasyon ng House Committee on Ethics. Ulitin ko lamang, guilty of disorderly behavior, 6 na buwang suspensyon ang rekomendasyon ng House Ethics Committee at dinidinig ngayon dito sa plenaryo at ongoing nominal voting, malalaman natin mamaya kung ilan ang pabor at ilan naman ang tumutol. Good luck kay Congressman Meow Meow. Thank you, Milky. Salamat, Henry at Karen. Mula dito sa Kamara, ako si Milky Rigunan nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Parang nagpatong-patong yung mga reklamo, no? Medyo nalilito na tayo. Pero sige, himay-himayin natin yan mamaya, partner. Samantala, nagpahayag ng pagsuko ang 2 pang opisyal ng SunWest Corporation na kasama sa mga wanted dahil sa flood control scandal sa Oriental Mindoro. Ayon kay Police Major General Robert A. Morico, Direktor ng Criminal Investigation and Detection Group, nagipag-ugnayan na sa kanila ang pamilya ng mga akusado. Kabilang ang hindi muna tinukoy na 2 sa 3 SunWest board members na sina Consuelo Daito Aldon, Anthony Lingo at Noel Yapacao na tinangkang maaresto sa hotel ni Zaldico sa Pasay City kamakailan. Pero nilinaw ni Morico na hindi nila hihintaying sumuko ang mga naghayag ng surrender feelers at tuloy ang pagsisilbi nila ng warrant mula sa Sandigan Bayan. Pakinggan po natin si Director Robert Morico. Kagalang namin yung karapatan nila. That's why yung mga kamag-anak dyan, certain ba ang anak ako. At sa nagpadala ng in time. But you know, dahil sa walang papares, hindi po kami magkapagintay na. Kung maunaan namin sila mga pulis, that's fine. Atin po ang tinig ni Police Major General Robert Morico. Samantala, bukod sa 3 nananatili sa bansa, nakikipag-ugnayan na rin umano sa Embahada at Bureau of Immigration sina SunWest President Aderma Acazar na nasa New Zealand, SunWest Treasurer Cesar Buenaventura na nasa New York at dating DPWH Engineer Timogen Sakar na nasa Israel. Ang mga nabanggit ay kasama sa 16 na pinaaresto ng Sandigan Bayan dahil sa kasong malversation. Samantala, muli namang nagsumite ng kahon-kahong mga dokumento ang Philippine National Police kaugnay ng flood control mess o flood control scandal sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Narito nag-turnover din ang hanay ng 95 documents sa komisyon kaugnay ng 28 ghost project sa iba't ibang rehiyon. Katuwang ng ICI ang Philippine National Police sa pagsasagawa ng field validation sa mga kinukwestyong proyekto sa flood control. Nanawagan naman si Senator J.V. Ejercito para sa mga mas mahigpit na panuntunan o safeguards para maibalik ang tiwala ng mga lehitimong construction companies at magtuloy-tuloy ang mga infrastructure programs ng pamahalaan. Isa sa mga mungkahing safeguard ay ang paggamit ng malinaw na station numbers o coordinates sa bawat proyekto ng DPWH. Naniniwala si Ejercito ng eksaktong mapping ay makatutulong para mas madaling makilala ang proyekto, mabawasan ang manipulasyon at mas mahigpitan ang monitoring sa ground. Dahil sa mga hakbang na mga ito ay nabibigyan ng katiyakan ang mga lehitimong contractors na magtuloy-tuloy ang proyekto. Malaking tulong umano ito para makampante hindi lang ang publiko kundi pati ang mga legitimate construction firm na sumali muli sa public bidding. 29 na minuto na makalipas ang 5 ng hapon. Inimpound ng Land Transportation Office o LTO ang halos 20 unregistered luxury vehicles
na naharang naman sa iba't ibang lugar sa Metro Manila nitong weekend. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, karamihan sa mga nahuling motorista ay walang driver's license bukod pa sa kawalan ng rehistro ng sasakyan. Kabilang sa mga nakumpiskang Ford Mustang, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Jaguar at Range Rover. Dahilan ng karamihan sa may-ari ay ang kawalan naman ng oras na magparehistro kabilang ng ilang dayuhan. Pero git nila Canilao, hindi ito katanggap-tanggap na dahilan lalo na't malaking perwisyo ang dulot kapag nasangkot sa aksidente ang hindi rehistradong sasakyan. Samantala, giniit ni House Speaker Faustino D. III na kinakailangang isulong ang serye ng reforma upang maibalik ang tiwala ng publiko sa Kamara sa gitna ng kontrobersyal na flood control scam. Sa flag raising ceremony na dinaluhan ng mga mambabatas at empleyado, aminado si D na malaking hamon ang pag-angat mula sa negatibong pananaw ng publiko. Gayunman, sinabi niyang dapat itong tignan na bilang pagkakataon para patunayan na mas marami sa Kongreso ang tapat na naglilingkod at gumagawa ng maayos. Muli ring tiniyak ng Speaker ang buong kooperasyon ng Kamara kay Pangulong Bongbong Marcos, lalo na sa pagsusulong ng mga priority bill sa natitirang 2 taon ng administrasyon. Binigyan din ni D na mahalaga ang pagbabalik ng kredibilidad upang masigurong patuloy na gumagana ang lehislatura para sa kapakanan ng taong bayan. 30 minuto na makalipas ang 5:00 ng hapon. Babalik tayo sa iba pang mga balita. Kami po ang inyong tagapagulat. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Ang oras na yan ay hatid sa sa batasan. Para sa hustisya, para kay Congress Meow Meow. Yung mga pusang kalye. Ganun. Grabe ka naman. Don't call them pusang kalye. Yun naman talaga. Yun naman talaga ang habitat ng mga galang pusa ngayon. Pusang gala na lang kung ayaw mo. Mas pangit. Pusang gala dapat maging tayo, politically correct. Kasi di ba ang sabi nila, ang aso, ang Pinoy na aso, ano yung tawag doon? Askal. Aspin. Pero dapat aspin. Di puspin. Puspin. Yun ang tawag nila. Sige, maging sige. tayo, politically correct. Charot. Okay, sige. Sana nga ay mangyari pagka may mga ganitong mga expose and sentiments and outcry ang isang tao kahit anong estado. Ang tingnan din naman minsan, partner, yung sinasabi. Yung lalim ng mensahe. Saan ba nanggagaling? Do not shoot the messenger, but rather what should we shoot? Try to dig out the message. But and to be more ano ba tawag dito? May more open and understanding. But of course, kay Congressman Kiko rin naman. Bagay kanya-kanya ng estilo at kanya-kanya ng pamamaraan yan. Pero if you yung deliveries din siguro kasi. If you're going to compare, pareho kasi sila. Si Congressman Libiste lang, talagang pag nag-expose, may pagka prim and proper pa rin. Pero yung laman, partner, walang makapalag sa mga sinasabi ngayon. Bakit tingnan mo? Basta backed by by evidence, di ba? Si Congressman Libiste, kung bumunghalit ng mga paghahayag, isipin mo. Maka-name drop din siya, di ba? Isipin mo, partner, sa 2026 national budget na pinangangalandakan ng lahat ng mga nasa gobyerno ngayon, nakakampi ng mga nakaupo, ang sinasabi, wala naman na ika ngayong insertion sa 2026 budget. Wala na ikang mga nakapaloob dyan kagaya ng mga naunang taunang budget from 2022 to 2025. May lumabas, partner, sa pag-expose nga ni Congressman Libiste kulang-kulang na 500 bilyon pa yung Oo. At ni-name drop din niya si dating DPWH Secretary Bonoan. At yung 4.9 something billion na yon ay nasa DPWH. Yun ang budget insertion na binabanggit ni Congressman Libiste. So, dahil nagpapagamot
ang tama ba ang misis? Kaya- Yun ang balita ni DPWH Secretary Bonoan. Nasa Estados Unidos sila. Hopefully, pag medyo okay na, makabalik siya dito at maidepensahan naman din niya ang kanyang pangalan. Linisin ang kanyang pangalan dahil dinideny niya yung mga akusasyon ni Congressman Leviste. Oo, pero figures don't lie pagkat ang pinanggalingan ni pinagkuhanan ni Kwan ni Congressman Leviste yung galing kay Yusek Cabral na data na hindi din alam na at hindi rin i-disclose sa ICI, partner. Oo, pero nakuha nitong si Congressman Leviste. At yan ang lumalabas siya sa 2026 budget ay meron pang insertion na tumataginting na kulang-kulang humigit kumulang sa limang tama ba yun? 4.97 billion. Yun ang hindi tayo nagkakamali. Balansyado. Samantala, balikan natin ang mga balita. Hindi sapat ang pagsasauli sa pamahalaan ng tingi-tingi lamang kumpara sa ninakaw na bilyon-bilyong piso na pera ng bayan. Ayon kay Congresswoman Laila De Lima, marami pang dapat kasuhan at ikulong na sangkot sa flood control. Kinundina ni De Lima si dating Congressman Saldico na umaas na umanong hawak ang katotohanan kahit na nagtatago sa kanyang pananagutan. Samantala, 100% may direktang implikasyon sa territorial defense ang pagresolba sa flood control scandal at iba pang internal conflicts sa bansa. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro na magnanana ang naturang issue kung hindi ito matutuldukan. Anay maaring malingat ang publiko sa pagbabantay sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Kabilang umano sa halimbawa nito ay ang patuloy na pangihimasok sa kasundaluhang bumaligtad sa Commander-in-Chief na si Pangulong Bongbong Marcos. Nito lamang ay binunyag ni Senator Ping Lacson na may mga humimok umano sa kanya na sumali sa isang civil-military junta na kinukundina naman ng ang Association of Generals and Flag Officers. Samantala ay kinababahala naman International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte ang patuloy na pagliban sa Senado ni Senator Bato de la Rosa. Ito'y kasunod ang pahayag noon ni Ombudsman Boying Remulla na mayroon ng arrest warrant na nakaabang kay de la Rosa. Ayon kay Conte, dapat alalahanin ni de la Rosa ang kanyang tungkulin bilang senador. Sabi pa nito, kung hindi na talagang magpapakita ang senador ay dapat pag-aralan na ni Senate President Tito Soto kung anong aksyon ang dapat gawin. Alala ko sabi sa atin partner ni Senator Bato hindi niya kakayaning mamiss ang kanyang mga apo. Lalo sa isang interview natin noon lalo na nga naman ngayon magpapasko partner Yes. Kahit sigurong sino namang lolo, sinong tatay, mamimiss ang pamilya, 'di ba? Ito lang kasi nakakatawa, iniisip pa lang niya na nadidepress na siya. Oo, diba? Noong time na 'yon. What a lolo. What a lolo. Pero, well, siguro, dahil bilang dating PNP chief, talagang naamoy niya na seryosong meron na nga siyang kinakaharap na warrant of arrest. At MIA pa daw, partner nadalaan na siguro doon sa kinahinatan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ngayon walang paramdam kahit sa atin, partner. Wala nga missing in action sa Senado. Dati isang kalabit lang natin si Senator Bato So, Senator, we miss you. Where are you? Magpa-interview ka naman. Sen, asan ka na? Oo. Sabihin mo nga sa akin kung kailan kita igalawang baso, Sen. Biglang magparamdam. Wala, partner, hindi yan. Wala talaga. Hindi talaga yan. Sige na nga. Baka matriangulate daw, partner. Matriangulate. Okay Samantala, sinibak na sa pwesto ang 9 na pulis na botas na inireklamo ng pambubugbog o torture sa dalawang suspect sa murder na nangyari noong November 3. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, inilipat muna sa floating status sa district level ang mga pulis habang iniimbestigahan ang insidente. Pero mula sa orihinal na 8 inireklamo, isinama sa mga sinibak ang kanilang chief investigator dahil sa umano'y kawalang aksyon
Luzon. Magugunitang nag-file ng complaint sa Internal Affairs Service ang abogado ng mga inaresto dahil sa umunoy pagsupot sa kanilang ulo, paggapos sa kamay at paa at pananakit kapalit ng sapilitang pag-amin sa nabanggit na shooting incident. Pero ani nito anyo, nagsagawa na rin ng parallel investigation ang NAPOLCOM sa issue. Samantala, abiso naman po, ito na sa mga consumer ng liquefied petroleum products. Maarangkada na ang taas presyo ng LPG ngayong unang araw ng Disyembre. Batay sa abiso ng Petron, 2 piso kada kilong itataas o katumbas ng 22 pesos sa kada 11 kilogram ng tangke. Habang 1.50 naman sa Regasco o katumbas ng 16.50 na pagtaas sa kada 11 kg na tangke na karaniwang ginagamit ng mga residential areas. Epektibo na rin ang 1.64 per kilogram increase sa Soleil. Magamit mo ba, Nel? Hindi ako nagluluto. Kumakain lang ako ng malamig na ulam. Tira-tira dito sa office. Charot. Oy, kawawa naman si Pedro. Bakit? Oo, si Pedro. Pinapakain mo ng ano? Ang aking fur baby. Ano ba yan? Mas masarap pa nga ang pagkain niya. Ino-order ko sa Shopee tsaka sa Lazada. Samantalang ako, tira-tirang ulam. Kailangan natin magtipid, may baby. Hi, Pedro. Kasi kailangan rumakit si nanay para makabili ng maraming toys. Hindi totoo yan, Pedro. Hindi totoo yan. Huwag ka maniniwala kay nanay. Ano ka ba? Nakakainis ka naman. Si Pedro. Daming pera si nanay. Sana, pabili ka ng pabili masasarap. Alam mo, sana magdilang anghel ka. Marami tayong pera ngayong darating na Pasko. At hinihintay natin ating Christmas bonus. Kaso yung pera ni nanay napunta sa buwis. Ayun lang. Kaya galit na galit ako sa mga magnanakaw at mga korap. Ayan. Samantala, eto good and bad news. Abiso sa mga motorista, kasado na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas December 2. Base sa magkakahiwalay na abiso ng oil companies, 3 pesos and 20 centavos ang tapya sa kada litro ng kerosene habang 2 pesos and 90 centavos sa diesel. Yung bad news naman, tataas ng 20 centavos ang kada litro ng gasolina. Epektibo ang oil price adjustment sa karamihan ng kumpanya bukas alas 6 ng umaga. Kaya ma-full tank na. Samantala, sa iba pang mga balita, aminado naman si Senator Sherwin Gatchalian na apektado ang kanilang schedule sa pagtalakay sa 6.793 trillion pesos na 2026 national budget. Ito ay dahil sa pagkasunog ng Legislative Technical Affairs Bureau Office kahapon. Kaya't kahit holiday, bukas sa lungsod ng Pasay, nakiusap siya sa mga kasamang senador na ituloy ang sesyon para sa period of amendments dahil kailangan nilang kumilos ng mabilisan. Sinimulan na ngayong araw ang puspusang paglilinis sa Senate Session Hall at sa 3rd floor ng Senado kung saan nagkaroon ng sunog kahapon. Ito ay para matuloy ang sesyon ng Senado bukas kahit pa holiday sa lungsod ng Pasay dahil sa mahigpit na schedule na sinusunod para matapos ang pagtalakay sa 2026 national budget. Pero ayon kay Attorney Renato Bantug Jr., Secretary to the Senate, mga empleyado lamang mula sa 9 na opisina sa Senado ang obligadong pumasok bukas para umasiste sa Senate plenary dahil nataon nga ito sa araw ng Pasay. Samantala, tinanggi naman ni Senate President Tito Soto ang mga haka-haka na nadamay rin ng Secretariat ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects. Malayo umino ito sa nasunog na opisina ng Legislative Technical Affairs Bureau na pinamumuunuan ni Director Jim Rico Hermoso. 50 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, bigong isilbi naman ng Philippine National Police. Warrant of arrest na inisyo ng korte sa Pasig kay Porac Mayor Jaime Jing Capil para sa 7 counts ng graft laban sa alkalde. Ito ay matapos hindi matuntun ng pulisya si Capil sa kanyang residential address sa Pampanga. Ayon kay Police Colonel Eugene Marcelo, Direktor ng Pampanga Provincial Police Office, wala na silang naabutang taos at nakasarado na ang bahay ng puntahan nito ng mga otoridad kahapon. No-show rin ng mayor sa flag raising ceremony sa kanilang bayan kaninang umaga. Bukod sa bahay at munisipyo, sinabi ni Marcelo na wala ng ibang priority o wala ng ibang property sa probinsya si Capil. Ipinaaresto ng Pasig RTC Branch 265 si Capil dahil sa umunay pagpalya nitong i-regulate ang Lucky South 99 at Pogo Hub.
Nananatiling nasa Pilipinas si Porac, Pampanga Mayor Jaime Capil na pinaghihinalaang sangkot sa maanumalyang Pogo Hub na Lucky South 99. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, mayroon ng arrest warrant laban kay Capil. Gayunman, nagpahayag na rin ito ng kagustong sumuko sa pulisya. Kung hindi pa ito susuko sa loob ng linggong ito, ay saka pa lamang magkakaroon ng manhunt para sa alkalde ng Porac. Pakinggan po natin si DILG Secretary Remulla. Pagdating kay Porac Mayor, he is in the Philippines as of immigration records and dito pa rin siya. There is a warrant of arrest out for him and he has sent surrender feelers to the PNP. We will know within this week kung mag-surrender siya. Kung hindi, umpisa na namin yung intensive manhunt para sa kanya. Sa iba pang balita, pumasok o posibleng pumasok naman sa bansa ngayong linggo ang unang bagyo ng Disyembre. Ayon sa DOST Pag-asa, ang cloud cluster na namataan sa Guam ay maaring maging low pressure area at posibleng pumasok sa PAR hanggang sa weekend. Sakaling maging tropical storm, ito itatawagin sa pangalang Wilma na pang 23 bagyo sa Pilipinas ngayong taon. Batay sa pagtaya, posibleng lumakas si Wilma bilang tropical storm o severe tropical depression at maaaring maglandfall sa Eastern Visayas, Bicol region sa pagitan ng Biyernes hanggang Linggo. Tatawirin ito ang Southern Luzon hanggang sa West Philippine Sea sa Linggo o sa susunod na Lunes. Inaasahan namang maghahatid si Wilma ng malalakas sa pag-ulan sa Bicol, Mimaropa, Calabarzon, Panay at Samar. Patay naman ang isang 17-year-old na buntis matapos pagsasaksakin umano ng kanyang mister sa barangay Pinaring, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ayon sa pulisya, natagpo ang naliligo sa dugo o sarili niyang dugo ang biktimang kinilalang si Ann at agad na dinala sa sanitarium hospital. Inilipat pa ang biktima sa Cotabato Regional Medical Center pero idiniklara ring dead on arrival dahil sa matinding pinsalang natamo. Hawak na ngayon ng Sultan Kudarat Municipal Police Station ang 23-year-old na suspect na voluntaryong isinuko ng sarili niyang mga magulang matapos ang krimen. Patuloy ang investigasyon at nakatakda ng kasuhan ng murder ang lalaki. Isa sa ilalim din ang suspect sa drug test dahil sa hinalang gumagamit umano ito ng shabu. Isa-isa namang sumuko sa mga otoridad ang 6 na mga pulis na suspect rin sa umano'y panghahalay at pagnanakaw sa isang grade 9 student sa Cavite noong November 22. Inanunsyo ni Acting PNP Chief Police General Milencio Nartates na hawak na ng pulis ang natitira pa mga sangkot sa krimen na pawang mga tauhan ng PNP Drug Enforcement Unit sa Calabarzon. Pakinggan natin. The remaining 6 identified police officers who have been involved ay one by one surrender. Ano ba surrender nila? Wala counted? Wala counted nila. Okay, ganun tayo mabilis. Samantala, iginit ng Philippine National Police na nasa mandato nito ang ipinatupad na seguridad sa katatapos lang ng kaliwat kanang protesta kontra katiwalian kahapon na araw ni Bonifacio. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates, malawak ang mga programa kaya nakadisenyo ang kanilang ginawang pagbabantay para humarap sa kahit anong posibilidad. Binatikos ng ilan, lalo na ng mga realista, ang pagiging mahigpit ng PNP sa Luneta at Mindiola sa lungsod ng Maynila. Bukod sa gun ban at nationwide full alert status, kabilang sa kanilang mga ipinatupad ay ang pagharang sa walang permit para makapagtayo ng stage sa Rizal Park, bagay na tinawag na praning ng mga militante. Sa flag raising ceremony sa Camp Crame kaninang umaga, pinasalamatan ni Nartates ang kanyang mga tauhan. Pakinggan at panuurin po natin siya. Muli nating nasubok ang galing at disiplina ng ating Philippine National Police sa ginanap na milyon peso. Ang ating pasasalamat sa mahigit 17,000 PNP personnel mula sa iba't ibang unit sa buong bansa. Your professionalism and sacrifice ensured that their right to assemble, to voice out their opinions and criticisms are upheld. Bakit parang mali yung pakinig ko? Trilyon peso? Oh, sige. Mukhang magandang pangita yun. Okay yun na. Trillion peso. Pero saan natin ilalagay yung mga yun? Bakit kasi naman mas marami pa ang pulis kaysa sa umattend sa rally? Ang umattend sa rally, batay sa record ng PNP, NCRPO, kung di tayo nagkakamali, ay 7,000.
Pero ang pulis na nagbantay, 16,000. Wow! Ay, okay na yun, partner, kaysa naman nasa huli pagsisisi, kaysa kulang. Sabi nga nila, mas okay na yun sobra kaysa kulang. Kasi madaling mag-adjust pag sobra. Talagang takot na takot. Balance. Samantala, ito na, partner! Flash Report. Flash Report! Rin na nga, si Congressman Kiko Barzaga pinatawan na ng 60-day suspension ng House Committee on Ethics and Privileges. RH12, Milky Riguna, Milky. Henry at Karen, sa botong 249 ang pabor, 5 ang negative at 11 ang nag-abstain. Pinagtibay ng Kamara ang rekomendasyon ng House Committee on Ethics na suspindihin ng 60 days si Cavite Representative Kiko Barzaga dahil sa disorderly behavior. Ito ay nakapaloob sa Committee Report 28 na binasa sa plenaryo ni 4-piece Party List Representative J.C. Abalos ng Mandaluyong, ang chairman ng komite. Ang desisyon ng komite ay base sa reklamong isinampa ng kanyang dating partido na Nationalist People's Coalition na pinamunuan ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno ng Antipolo, chairman ng NUP at mahigit 20 miyembro ng partido. Ang mga reklamo laban kay Barzaga ay mga questionable posts sa social media, conduct and becoming of public official, pero hindi nga pinakailaman ng komite ang inciting to sedition at ipinapaubaya ito sa korte. Ang mga kongresista naman na bumoto laban to suspension kay Barzaga ay sina Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nazal, Taguig Party List Representative Henry Paulo Marcoleta, Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List at Congressman Bong Suntay. Narito ang desisyon ng Kamara kaugnay ng suspension laban kay Congressman Kiko Barzaga. With 249 members voting in the affirmative, 5 in the negative, 11 abstentions, the findings and recommendation contained in Committee Report number 28 are hereby adopted. Ang naging desisyon na pinagtibay na rin ng Kamara ang rekomendasyon ng House Committee on Ethics para suspindihin itong si Congressman Kiko Barzaga. Sa botong, ulitin ko Karen at Henry, 249 ang pumabor, 5 ang negative at 11 ang nag-abstain. Sa ay suspindido for 60 days. Pagka ganyan na Milky, pag ganyang suspended, may caretaker na papalit. Wala eh. For caretaker. So ibig sabihin wala munang mambabatas for 60 days ang Dasmariñas. Ang Dasmariñas Cavite, walang nabanggit eh. Pero saglit lang siguro itong 60 days. Pero tama, may punto ka doon. Dapat yung kinatawan or representative o kaya ay caretaker. Ang Dasmariñas, siya naman ay suspindido. Kasi pwedeng sabihin ng mga constituent nila na wala kaming kinalaman. Ang sikmura nila walang kinalaman sa away politika siguro. Baka yan ang mamutawi sa kanilang mga bibig. Pero pag ganyan, wala rin sweldo, Milky. No work, no pay ba? Nabanggit mo kanina, Manang Milky, na no benefits, no salary. Tama ba, Manang Milky? Wala siyang benefits sa ilalim nga ng House Rules kaugnay ng kanyang suspension. Pero umagaw ng eksena naman si Congressman Lian Leviste ng Batangas matapos basahin ang desisyon ng Kamara. Dahil tumayo sa kanina sa plenaryo at sinabi niya ay tinutukan daw ng Kamara ang kaso ni Congressman Kiko Barzaga, samantalang ang kanyang mga ibinubulgar laban kay Congressman Edwin Gardiola ay hindi daw pinapansin. Ito yung usapin naman ng pagkakadawit ng naturang kongresista sa mga proyekto ng flood control, lalo na daw sa lalawigan ng Batangas. May punto naman. It makes sense. Pero anong reaksyon ng pamunuan ng Kamara kay Leviste? Nagmanifest lamang siya tungkol dito at umupo na rin pagkatapos niyang sabihin ang kanyang manifestation kaugnay ng pagkadismaya bakit hindi pa daw iniimbestigahan itong si Congressman Gardiola. Pero ito naman ay isa na sa mga inirekomenda ng
Independent Commission for Infrastructure na imbestigahan din ng Office of the Ombudsman itong si Congressman Guardiola. Manang Milky, so with this decision, automatic ba na simula bukas ay simula ng suspension o kailan ito masisimulan yung bilang? So kung ito ay effective immediately, baka bukas, wala na siya dito. Pero yung opisina niya, Milky, pagkaganyan ba? Yung opisina, sarado, yung mga staff, wala na rin pasok muna for 60 days? Hindi naman. Alagay ko, hindi naman isasara. Sa lamang hindi papayagan na pumasok. Pero yung mga gawain at siguro yung mga lalapit sa kanyang tanggapan mula sa Dasmariñas, tuloy-tuloy pa rin dahil meron man daw siya mga staff. Ayun. Okay, yun nga lang, pag kailangan ng pirma ni Congressman, wala mo nang pipirma. Oo nga, magandang punto itong kay Karen. Sinong pipirma on his behalf while he is suspended? Diba? Baka speaker naman. Speaker marahil siguro. Ang kakatawan muna. Alright, Milky, thank you so much. Maraming salamat, Henry at Karen. Balik sa inyong dalawa. Thank you. Yun ho, si Congressman Kiko Barsaga ay suspendido. Sinuspendi po ng Kamara for 60 days. Flash Report. Flash Report! Ako, nakikinikinit ako na partner na lalong maglalagablab ang... ang apoy sa kanyang pahina. Ganon. Di natin natanong si Manang Milky kung during that suspension ay pwede ba na magpahayag siya on a personal level ng kanyang mga saloobin, di ba? O bawal ba yun? Paano ba? Kasi kahit pa paano, suspended ka lang naman. Hindi naman tinatanggal yung mandato mo bilang congressman o representative ng Dasmariñas. Ikaw pa rin naman yun, di ba? So, may mga nuances, may mga maliliit na detalye na siguro kailangan din nilang iklaro. Alamin natin kay Congressman Kiko siguro. Tawagan mo nga Ate Josa si Kiko, baka sakali na hindi siya busy. Kasi pag tinatawagan ni Ate Josa, laging busy. Oo, wala na raw panahon kay Josa, sabi ni Josa. Ikaw Kiko Oo, wala ka ng panahon, pinagpalit mo na talaga ako sa mga ano yung tawag mo kanina? Meow meow. Kay si Congressman meow meow. Hindi mo na. Siya si cat lover. Ikaw, kung Kiko, sabi nila demanding din daw kasi mag-alaga ng hayop. Kala ko sabi ni Kiko, demanding ka kasi Josa, kaya lagi akong busy for you. Ay nako, hindi priority si Josa. Ano ba yan? Ang sakit naman. Sige, tawagan mo na lang, baka hindi ka na baka pwede na siya. Magkakaroon na siya ng panahon sa iyo ngayon. Kasi, di ba, partner? Makakapagpahinga siya ng 60 days. Palagay ko, Josa, dapat pasalamatan mo ang kamera. Napulutan pa. Ay, ano ba yan? Commercial na daw. Babalik po tayo. We have 4 minutes after 6 o'clock. Kami po ang inyong kabalansyado. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Ipas po ang alas 6 na ng gabi. Dumako na tayo sa mga balita, partner. Si Undersecretary Claire Castro dinipensahan pa ang 500 pesos na Noche Buena ng DTI. Si RH number 14, Leth Narciso Let. Ipinaliwanag ng Malacanang ang punto ng Department of Trade and Industry sa pagsasabing makabibili ng pang Noche Buena sa halagang 500 piso. Sa press briefing, sinabi ni Palas Press Officer Claire Castro na ang pinag-uusapan dito ay kung kayang maghanda sa nasabing halaga. Pero ibang usapin anya kung dapat mas marangya o mas magarbo ang handaan. Ayon kay Castro, kahit ang samahan ng mga supermarket ay sumang-ayon sa DTI. Gusto lang anyang ipagmalaki ng ahensya na napakiusapan ang mga manufacturer na huwag magtaas ng presyo hanggang katapusan ng Disyembre. Giit ng opisyal, ginawa ito ng DTI para sa kapakanan ng consumers. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Partner, paraanin lang natin ng konting pintig ng puso natin dito sa bagay na ito.
Ang pinag-uusapan kasi natin na okasyon ay kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay minsan lamang dumatal sa loob ng isang taon. At pag sinabing Noche Buena, lalo na sa mga bata, partner, ang ine-expect naman ng mga bata ay masarap. Medyo special. Masarap, special, hindi ba? At hindi naman yung kagaya nung kanilang mga pang-araw-araw lamang na nakakain. Kasi kung gagawa ka rin lang naman ng spaghetti at wala namang hotdog at wala namang cheese at wala namang corned beef. Ano ba? Ketchup partner, lang. At hindi rin naman, partner, masasatisfy ang wag na yung mga nanay at tatay, yun naman, yung mga partner. bata na lang. Yung mga bata. Para happy talaga, masaya ang Christmas. Diba? Kasi yung mga bata nakakapanood yan ng social media kung anong itsura talaga ng masarap na spaghetti. At yan maaaring sa damdamin nila, may ikukumpara nila yung spaghetti napapanood nila sa spaghetti inihain sa kanyang mga magulang. Okay. Yung macaroni, paano mo lulutuin yun kung walang chicken, walang cheese? Ano pa bang mga sangkap niyan? May konting mga... May pasas. Oo, Sarap mga yan, fruits. Oo, diba? dried fruits. Oo. Yan. Sana naman, talaga namang pwede naman. Partner, magpakulo. 500. Kaya kung yun lang talaga yung budget, paano magpakulo? pwedeng magawa ng paraan. Magpakulo ka lang ng tubig, buhusan mo ng ketchup, di kulay spaghetti na yun. Hindi, kasi kailangan ginawang food coloring. Kasi ang sabi niya, ham, macaroni salad, at spaghetti. Yun ang sinabi ni DTI na menu na pwede ihahanda kung talagang pagkakayam-kayaman mo yun, di sige, kanya lang matabang. O ibang brand. Diba? Mas murang brand. Matabang, maputla, at hindi kasing sarap ng mga inihahanda ng mga mayayaman. Mga mayayaman na nakakapaghanda, hindi lahat ng mayayaman ay magnanakaw, lilinawin natin. Mga mayayamang magnanakaw, yun ang punto natin dito. Tsaka baka naman nagkaano lang, partner baka yung mga mayayaman na magnanakaw, magki-Christmas yan sa abroad. Yes. Magbubuffet yan. Oo. Sa mga 5-star, 6-star hotel. Tsaka kung sino man ang kung sino man ang PR at communication bumubuo ng communication team na Secretary Roque. Sa susunod, bago kayo magbitaw niyan, ay pumunta muna kayo sa palengke at ipakita ninyo yung konsepto ng inyong sinasabi na presyo ng bilihin. Buuin nyo muna. Huwag kayong magsasabi nung hindi kayo nasa palengke. Madali namang Secretary Roque, kung pumunta ka lang sa palengke. Mrs., ito po ang 35 pesos na noodles. Ito po ang 150 na presyo ng kalahating kilo ng karne. Para po ipaliwanag lang sa ating mga kababayan ang kahulugan ng sinasabi niyang 500 pesos na Noche Buena. Kasi Noche Buena pinag-uusapan natin dito Huwag na tayong lumayo. Hindi ito pinag-uusapan natin ni ordinaryong birthday o ordinaryong handaan na nanalo lang kung saan mang patimpalak yung tatay at magpapaspaghetti ako. Magpapablow out ng kaunti, di ba? Oo. Tsaka nasa kasagsagan tayo ng nakawan na ang ninanakaw ay bilyon-bilyong piso pagkatapos yung mga mahihirap titipirin mo lamang sa konsepto ng 500 pisong Noche Buena na 30 putahe pa. Sige nga. Yung ham magkano? Ham ngayon, tunay na ham Yung buo yata, makakabili ka ng less than 500 naman, pero mauubos na yung budget mo doon. Kasi per kilo is parang yung mga parang, yung ang tawag doon, yung ham, ang tawag na scrap ba yun? Yung wag nating mga pinaghiwaan,
binibenta rin kasi yun yung mga parang mabibili mo siguro yun ng Kasi less than 200 pesos. Ang mahihirap naman, nakakaintindi naman yan kung wala talaga silang budget. Oo. Pero yung para lamang masabi mong kasya yung pang Noche Buena na 500, pakakainin mo sila ng ham na ritasong ham. Kasi yung ham, para ayun, yung ritaso. Partner, scrap ham. ikaw na, di ba naman? Di ba? Sa mga mahihirap, tatanggapin nila yan. Pero sa kasagsagan ng nakawang ito, na mahihirap pakakainin mo ng ritasong ham. Sige nga, kung anong kanilang mararamdaman siguro it's, sa araw ng Noche Buena. Yung delivery na lang, yung medyo, yung sensitivity ng delivery na lang siguro. Huwag na munang magsalita siguro. Kasi technically, pwede talaga. Kung 500 lang ang budget, pagkakasyahin ni Mrs. yan, pagkakasyahin ni Nanay. Pero siguro yung i-rub it in your face. Yes. Yung iaano mo sa naghihirap na mga kababayan natin. Siguro wag naman po sa ganung paraan. Kasi alam naman po natin kung ano po yung kapasidad natin. So wag na po natin iparamdam pa yung ang kahirapan na dinaranas ng isang pamilya. Lalo lang ninyong hahabagin ang kalagayan ng mahihirap. Kung pakakainin ninyo sila ng spaghetting matabang, spaghetting maputla, na hindi kagaya ng spaghetti na nakikita at na nakakain ng ibang mga may kaya, ay kawawa naman lalo ang damdamin ng mga mahihirap. Mahirap na nga lalo pa ang mahirap po yung mahirap na inyo pong lalong pinagmumukhang kawawa sa pamamagitan ng inyong mga nakawang ginagawa. Lalong hindi ho makakabuti sa damdamin ng ordinaryo at mahihirap na Pilipino yan. Lalong mag-aaklas yan pagka ganyan. Samantala, Quick Response Fund, partner. Ayan, Quick Response Fund para sa Armed Forces of the Philippines nais ibalik at pondohan ni Senator Loren Legarda, RH28 Raymond Adpas. Ibalita mo yun, Raymond. Hinimok ni Senador Loren Legarda ang mga kasamahang senador na suportahan ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ibalik ang kanilang Quick Response Fund o QRF dahil noong 2018 na napapondohan niya ng 750 million pesos ang QRF ng AFP. Ginamit nila ito para sa rescue operations, logistics at post-disaster operations. Ngunit sa mga sumunod na taon ay tuluyan nang nawala kaya't sa susunod na taon ay gusto niyang maibalik dahil ang Department of Agriculture at Department of Public Works and Highways ay may QRF ngunit ang AFP ay wala. Hiniling din ni Legarda bilang chairman ng Senate Committee on Defense and Security na gawing mas transparent ang remittance mula sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Ito'y matapos ideklara ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na bigong modelo ang BCDA. Dahil sabi ni Secretary Teodoro, 45 bilyong piso lamang ang kinita ng AFP sa loob ng 26 na taon kapalit ng nawala sa kanilang napakalagang asset gaya ng Fort Bonifacio. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Raymond. Samantala, Philippine National Police itinutuon na ang atensyon sa seguridad ngayong Kapaskuhan. Edniel Parosa. Edniel? Nagbaba na ng alerto ang Philippine National Police mula sa full alert status sa buong bansa sa kasagsagan ng Trillion Peso March 2.0. Pero ayon kay Acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., naka-heightened alert pa rin ang buong hanay para sa seguridad ng papalapit namang Kapaskuhan. Inatasan na ni General Nartatis sa mga commanders sa urban areas maging sa tourist spots gaya ng Metro Manila na magpatupad ng kaukulang security measures at mag-ulat ng posible namang mga adjustment. Gayon din, puspusan ng pakikipag-ugnayan ng PNP sa Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa inasahang mas dagsapan ng mga biyahero sa mga terminal. Sabi ni Nartates, kabilang sa kanilang pinag-aamdaan ay ang mga kasunod na pista ng Itim na Nazareno sa Enero at anibersaryo ng People Power Revolution sa buwan ng Pebrero. Mula rito sa Campo Crame, ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Ready na ba si Noche Cacas? Lalaki na sa top 1 most wanted sa kasong statutory rape, arestado ng Pateros PNP sa Taguig City. Balita mo yan, RH27, Noche Cacas. Noche?
Miss Kay, Kuya Henry, arestado ng patero sa PNP ang top 1 most wanted person sa lungsod ng Taguig. Kinilala ang akusado na si alias Reynaldo. Si alias Reynaldo ay sinilbihan ng warrant of arrest sa barangay Santa Ana sa lungsod ng Taguig. Nagugat ang pag-aresto kay alias Reynaldo matapos makakuha ng kopya ng warrant of arrest ang patero sa PNP mula sa korte ng Makati City sa kasong statutory rape laban sa akusadong si Reynaldo na walang fiyansa. Arit sa 27 na Chicakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Noche. Samantala, dumako na tayo sa probinsya. Inilibing ng mga armas at mga kagamitan sa paggawa ng pampasaherong NPA o pampasabog. Pagamitan sa pampasabog ng mga NPA nasabat ng 81st Maneuver Company sa Eastern Samar. Jane Bantayan. Jane. Nakubkub naman ang 81st Maneuver Company sa pamumuno ni Police Captain Dominic Orduño sa isang critical areas ng Eastern Samar at Northern Samar ang mga inilibing ng mga armas at kagamitan ng mga NPA matapos na maglunsad ang tropa ng Internal Security Operation. Sa panguna ni Police Lieutenant Moses Medina, nadiskubre sa barangay Inayawan at Eastern Samar ang mga recovered items na sinasabing para sa operasyon na ginagawa nitong mga miyembro ng New People's Army. Kabilang dito ang isang unit ng homemade shotgun, isang laptop components para sa improvised explosive device, kabilang sa mga nasabat ang ammonium nitrate at deformed steel bars, mga pako at ilang mga essential terrorist supplies at mga subversibong dokumento ng mga NPA. Ang mga recovered items nasa kustudiya ngayon ng 81st Maneuver Company at nakatakdang i-turnover sa concerned PNP units para sa tamang disposisyon. Samantala, matapos ang naging operasyon ay 2 NPA naman ang nahikayat ng tropa na sumuko. Kinilalang mga ito na si alias Kafgu, isang unit militia member na nag-ooperate sa ilalim ng RGU Eastern Visayas Regional Party Committee, at isang nakakilalang si alias Larry, 39 na taong gulang, isa itong magsasaka, isa namang miyembro ng Pambansang Kilusan ng Magsasaka o PKM ng Underground Mass Organization ng Communist Terrorist Group. Ang dalawa ay parehong nasa kustudiya ng 81st Maneuver Company. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Jane Galit Bantayan. Samantalang mga nalalabing miyembro ng Communist Terrorist Group sa Cordillera, pinapasuko ng militar. RH41 Romy Gonzales, ibalita mo yan, Romy. Pasusundo namin kayo kahit saan pa at anong oras para maproteksyonan namin kayo. Ito ang naging pahayag ni Major General Garber Señeres, Commander ng Philippine Army 5th Infantry Division, kasabay ng kanyang panawagan sa mga nalalimig miyembro ng NPA na sumuko at magbalik loob sa gobyerno. Ginawa ni Señeres ang panawagan matapos ang 6 na beses ng sagupaan ng militar at mga miyembro ng CPP-NPA sa mga bulubunduking bahagi ng Pinokpok, Kalinga. Nangyaring unang makbakan noong Nobyembre 21 sa Bayaw, Pinokpok ng Isumbong ng mga residente, mga rebelde na humihingi ng suporta sa komunidad. Tinugi sila ng militar na nagresulta sa sagupan at doon napatay ang isang NPA at isang sundalo naman ang nasugatan at nasamsam ang ilang matataas na kalibreng baril mula sa mga terorista. Sa gitna ng patuloy na military operation, binigyan din ni Señeres na nakalaan ang gobyerno na tulungan ang mga rebelde na nagnais na talikuran ng Communist Terrorist Group, ngunit nasa sa kanila kung gusto makipagtulungan o tuluyan tumakas at tiwasan ng mga otoridad. Anya hindi titigil ang military operations, kaya pinapayuhan niya ang mga rebelde na makipag-ugnayan o ipresenta ang kanilang sarili sa pinakamalapit na operating troops at ipoproseso nila ang mga tuntunin sa kanilang pagsuko. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Romy Gonzales. Halos kalahating milyong pisong halaga naman ng shabu na kumpiska ng Pangasinan Police sa loob ng isang linggong operasyon. Freddy Fajardo, RH38. Freddy?
Nakakumpiska ng 71.87 grams ng shabu na may standard drug price ng 488,716 pesos ang Pangasinan Police Provincial Office sa kanilang operasyon sa loob ng isang linggo. Nakaresto sila ng 14 na individual na sangkot sa illegal na droga. Batay sa ulat ng Pangasinan Police Provincial Office sa ilalim ng pangangasiwa ni Provincial Director Colonel Arbil Mercolio, sa isang linggo nilang operasyon mula November 21 to 27 ay naging matagumpay. Kasama rito ang pagkadakip sa 25 wanted person kung saan ang isa ay most wanted person at 24 na other wanted person. Sa Los Firearms, 7 iba't ibang uri ng baril ang kanilang nakumpiska at pagkadakip ng 9 na katao. Sa ulat ni Provincial Director Colonel Mercolio, lalo pa nilang pinaigting ang kanilang operasyon kontra sa lahat ng uri ng kriminalidad upang matiyak at mapanatili ang ligtas na pamayanan sa buong lalawigan ng Pangasinan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristrate Tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Samantala, apo na may history ng mental illness, arestado sa pagpatay sa sariling lolo sa Davao City. June Suter ng Action Radio Davao, ibalita mo yan, June. Patay ang isang lolo matapos pagsasaksakin ng sarili nitong apo sa loob ng kanilang bahay sa Purok 11 Sitio Camilla, Barangay 9-A, San Rafael, Davao City, pasado alas 5 ng umaga, Lunes, Disyembre 1, 2025. Batay sa panang investigasyon, narinig ni Christine, 21 anyos, ang malakas na sigaw ng kanyang lolo na humihingi ng tulong mula sa silid nito sa ibabang bahagi ng bahay. Pagbaba niya, nasa lubong niya ang kanyang kapatid na si Jomar, 27 anyos, na lumabas mula sa kwarto ng biktima habang may hawak na 2 patalim. Isa rito ay may bahid ng dugo. Dahil sa takot, agad na tumakbo si Christine palabas ng bahay upang humingi ng tulong. Sinundan pa siya ng suspek, ngunit mabilis na rumisponde ang kapitbahay at mga barangay tanod na nakumbinsi ang suspek na pagkalmahin ang sarili. Inihagis ito ang mga patalim bago tuluyang pinigilan. Dumating naman ang mga pulis at inaresto ang suspek. Samantala, sinubukan pang isalba ng Central 911 ang biktimang nakilalang si Jose Fortaleza, ngunit idineklara itong dead on arrival ni Dr. Icon ng SPMC-EMED. Nalaman din sa investigasyon na ilang beses na na-confine ang suspek sa isang mental hospital sa Bahada dahil sa sakit sa pag-iisip. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June Suter. At ngayon, dumako naman tayo sa ating mga balita sa ibayong dagat. Bilang ng mga nasawi sa Sri Lanka dahil sa Cyclone Ditwa, tumaas pa. Balita yan ni Don Carlos. Don. Pumalo na sa higit 300 ang nasawi sa Sri Lanka dulot ng matinding pagbaha at landslide dala ng Cyclone Ditwa. Sa ulat ng Disaster Management Center o DMC, halos 400 pa ang kasalukuyang pinaghahanap habang nasa 1.3 milyong residente ang kabuuang naapektuhan. Nagdeklara na ng state of emergency ang Sri Lanka at bukas sila sa anumang suporta mula sa mga karatig na bansa. Kaugnay nito, nagpaabot na ng tulong ang India, Pakistan at Japan para sagapin ang iba pang na-stranded sa mga binahang ospital. Samantala, itinuturing ito bilang worst natural disaster sa bansang Sri Lanka matapos ang 2 dekada. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Don Carlos. Samantala, sa balitang showbiz, Chai Filomeno spotted kasama ang rumored boyfriend sa Cebu na balita ko, Josa, ay ubod ng yaman. Tama ba? Balita mo yan, Josa Cruzat. Lalong umingay ang usap-usapang may relasyon na sina actress Chai Filomeno at businessman Matthew Luwilier matapos silang mamataang magkasama sa Cebu. Kumalat sa social media ang mga larawan at video ng dalawa habang namamasyal umano sa Ocorillo Marketplace, kung saan nakita si Chai na naka-tank top at jeans habang naka-light blue polo shirt at white shorts naman si Matthew. Sa ilang kuha, makikitang si Matthew pa ang
picture kay Chi kasama ang ilang empleyado at isang security guard na nag-request ng selfie. Matatanda ang unang naugnay ang dalawa noong September 2025 kasabay ng balitang hiwalay na sina Chi at aktor na si Jayco Cuenca. Sa gitna ng mga usapin noon na nag-post ang aktres sa Instagram na humihiling na irespeto ang kanyang nakaraan at kasalukuyang buhay. Sa ngayon, tikumpa ang bibig ng kampo ni Chi at Matthew pero tila mas dumarami ang netizens na kumbinsidong tila may espesyal nang namamagitan sa kanila. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. Thank you, Jusa Barsaga. Bagay parang bagay. Ginawa mo siyang first lady diba? Single pa naman si si Kong Kiko. Ano sumanang tingin mo kay Wina Pearl? Mahilig din si Josa sa mga pusa. Mahilig ka rin ba sa pusa? May alaga siyang pusa. Talaga? Ilang ng pusa mong? 10. Marami? Oo. Oo, nakwento niya na nung nilalambing niya yung pusa na siya nakalmot siya sa mata. Wag na daw nating ibiro kay ayaw mo na. Ayaw daw niya, wala daw time. Gusto ni Josa yung tututukan siya talaga. Tututukan? Yung sasagutin yung mga text messages niya, mga mensahe niya, gano'n. Gusto talaga niya. Ayun yung scene lang. Gusto niya tinututukan talaga siya. Oo, tinututukan tinututukan ng pagmamahal. Marvin Paner, magandang gabi po sa inyo sa Binangonan Rizal, ang ating winner. Hello po. Good evening, Sir Marvin. Magandang gabi po. Magandang gabi. Sir Marvin, kaano-ano mo yung mati ni Idol nung 19 si Christina Paner? Magka-apelyido kayo. Ha? Kapilido lang daw po. Kapilido lang. Kala ko. Si Manny Paner, kapilido lang daw. Manny Paner. Okay, akala ko artista ka rin, sir. Anyway, sir, kumusta kayo dyan sa kumusta kayo dyan sa Binangonan Rizal? Kumusta ang paghahanda sa Pasko? Ayos lang po, nakakaraos pa rin. Ay, dadagdagan namin yan. Gagawin namin mas magarbo, mas masarap, mas malinamnam at mas masaya ang inyong Pasko dahil bibigyan namin kayo ng flood control project. Worth 500 pesos. Si ano pong istasyon ng radyo ang una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ano po? VVRA. Correct! Ayan, sige. Congratulations, Sir Marvin. Sagot na po ni Ate Josa ang inyong premyo, ha? Salamat, Sir Marvin. Balansyado. At yan na po ang kalipunan ng mga balita sa Balansyado ngayong araw na ito ng Lunes, unang araw sa buwan ng Disyembre taong 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Ang oras na yan ay hati. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy ang